bago ang lahat, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live at itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. As always, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na. Kasi kung mag-subscribe ka, ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong mga live at meron tayong breaking news. Okay? At at the same time, kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa mga maiinit na balita na ating re-reactionan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Sabay-sabay sa mga bago pa lang. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Ayan. Si Senator Amy Marcos. Ano ba ang dahilan? Na hindi pumirma si Senator Amy Marcos dito sa bicameral report. Bakit? Pakinggan nyo ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Which is, hindi naman siguro ito gawa-gawa lang kasi nangyari po ito December 18. Meaning to say, wala pa, hindi pa nag-i-exist itong mga tanong ni Tatay Digong. Itong bicameral report na may blank documents. Hindi pa yun nangyari wala pa, hindi pa nila nakita. Si Senator Amy Marcos una nang nagsalita sa December 18. Ang tanong ko sa inyo, Bongbong Marcos, sino ang sinungaling ngayon? Ikaw o si Senator Amy? Sino ang sinungaling sa inyo? Kasi po, kung sasabihin ni Senator Amy na talagang nag-i-exist ang blank documents na BICAM report, December 18 pa lang, ito na yung sinabi ni Senator Amy. Makinig ka, Bongbong Marcos dahil sinabihan mong sinungaling si President Duterte, makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Eto. Senator Amy R. Marcos. Lagyan siguro natin ng background music, no parang naiiyak tayo. Senator Amy R. Marcos. Dumating ang ika-11 ng Disyembre ang petsa ng pangalawa at huling bicameral meeting. Uulitin ko po. Makinig ka Bongbong Marcos. Uulitin ko po. Ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Okay? Malinaw. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. So hinanap ni Super Ate yung mga papeles at dokumento bago siya mag-react kung meron mang magtanong sa kanya ng mga media. Okay? Makinig. Ngunit, sa kasamaang palad, hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa kasamaang palad. Hanggang ngayon ay lahat kami, ano ba yun? Magbibigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Nangangapa sa dilim? Meaning to say, parang may nakita na sila na mga hindi masyadong maganda, inconsistency. Sabi ni Super Ate, walang mga detalye o paliwanag. Yun po ang nakita nila na-observe nila sa BICAM report kaya hindi sila pumirma. Walang mga detalye o paliwanag. So Bongbong Marcos, sino ngayon ang nagsisinungaling? Ikaw o si Super Ate na ang nagsabi dito, Bongbong Marcos Ni walang konkretong numero. Walang konkretong numero. So mismo si Super Ate rin, Amy Marcos, nakita rin niya. So tama itong si Congressman Ungab sa kanyang mga nakita rin.
'di ba? Na ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD sa tila nilapastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. So, kung ano man yung nakita ni Congressman Ungab na dokumento na yan, yun rin ang nakita ni Super Ate Amy Marcos. Kaya nga hindi siya pumirma kasi merong mga anong tawag dito, walang konkretong walang konkretong ano yung term niya, maganda kasi yung term ni Senator Amy dito eh. Walang konkretong numero. So, meaning to say, the same rin itong na-observe ni Ungab at ni ni Tatay Digong na merong mga blank documents. Walang konkretong numero. Okay? Kaya't, sabi ni Super Ate, kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, kasi siyempre, dapat pipilitin rin ni Senator Amy Marcos na maunawaan ang BICAM para naman makapirma siya, di ba? Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma. Bakit? Hindi ako pumirma. Bongbong Marcos, makinig ka Bongbong Marcos. Sabi ng ate mo, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hingil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap. Lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. Papaano naman ako pipirma sa blanco, kulang-kulang na papel? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Bongbong Marcos, itanong mo yan sa Super Ate mo. Kasi, pareho sila ni former President Duterte at si Super Ate, nakita nila na blanco at kulang-kulang na papel. Buti pa itong si Super Ate, oh. Di ba? Hindi siya pumirma. Di ba? Pero, bakit pumirma si Zaldico at si Grace po at ilang mga kongresista at senador? Di ba? No. Hindi nyo alam. Di ba? Bakit sila pumirma? Sa hindi malamang dahilan, sabi ni si Super Ate ha, sa hindi malamang dahilan, ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Senator Amy Marcos, excerpt from the privileged speech delivered at the plenary 18th of December 2024. Boom! Yan. Diba? Kasi, nag-uuna kasi yung bunganga mo, Mr. President. Yung bunganga kasi yung una mo eh. Diba? Yan ang napala sa iyo ngayon, di ba? Bunganga eh. Sino ngayon ang sinungaling? May tanong ko sa inyo. Sino ngayon ang sinungaling? Kung sasabihin niya na nagsisinungaling, Duterte is lying. So, ibig mo bang sabihin, Bongbong Marcos, si Super Ate rin nagsisinungaling? Di ba? Si Super Ate rin ba nagsisinungaling kung yan ang ibig mong sabihin? Di ba? Meaning to say, yung BICAM report na yan, kulang-kulang. Kung ako pa sa inyo, kung wala kayong masamang ginawa dito sa BICAM report na blank documents na ito, magpaliwanag kayo ng maayos, di ba? Hindi yung magpapamedya ka tapos sasabihin mo, he's lying. He's lying. Anong gagawin natin? He's lying. Anong gagawin natin? Di ba? So, tamang-tama yung kay natuklasan rin ng Ungab. Kung ano ang reklamo ni Ungab dito sa BICAM report na to, yun rin ang reklamo ni Super Ate
At yun rin ang na-observe ni Attorney Vic Rodriguez at itong si former President Duterte. Ang tanong ko dyan, bakit sila ngayon ni Bersamin at ni Bongbong Marcos na parang ipinagtanggol pa ang Kongreso? Bakit? Kayo ba ang may utos dito? Kayo ba ang may utos? Kayo ba ang may utos dito? Nagtatanong lang kami, ha? Oh. Di ba? Oh, pwede na kayong magtanong-tanong. Oy, Pangga Mercy, haro-haro, Kuya Don Mar, mega love shout out and good PM. Love ya. Ayan. Nauwi na ako, Pangga Mercy, dahil hindi ka nakipagkita sa akin doon sa Maynila, eh. Ayaw mo akong makita, eh. Joke lang yun, Pangga Mercy. Sige na, magtanong-tanong na kayo. Tony Boy TV. H. Liza, good evening po. Ayan. Norhayhina Baanan. Ayan, tawang-tawa siya. Vivian, yung ating moderator. Harangin ang bagyo. H. Liza, Vivian. Ayan, The Ghost. Dami na mga moderators nandito. OFW, Silent. Cap Elzar, Florenda Finwick. Ayan, shout out sa inyo. Reyka Vlog. Sabi ni The Ghost, nasilaw yung ibang senador na pumirma sa 5B Cuts Pastilan. Ay, nako. Romeo de Vera, after all of this, bakit tahimik si Kilay Grace po? Ano? Kilay at si Grace po. Kilay Grace po. Ay, nako. Diba? Kayong mga bangag vloggers dyan, sino yung mukha na puro lagos? Yung mukha na puro gums, si Chris Ulo. Mukha na puro gums. Diba? Ako, walang bangs. Baka sasabihin niya, Don Mar TV, walang bangs. Ano yun ba? Talaga, upaw ako eh. Wala, pangit ako. Lahat sasabihin nyo, totoo yan, wala akong pake. Pero si Chris Ulo, ang mukha, puro gums. Ray Gab Kaspag, Don Mar, magandang gabi po. Ayan. Kuya Don Mar, sorry, busy lang talaga at wag ka nang magtampo. Lavia, hindi, magtatampo ako eh. Yung live mo doon sa Facebook, pakanta-kanta ka lang, hindi ka busy eh. Hindi mo talaga ako in-invite dyan na magkantahan tayo eh. Joke lang, Pangga Mercy. Alam ko naman na busy person itong si Pangga Mercy eh. Kasi may kantin ito eh. Regards si Papa Sato, Pangga Mercy. Ay, oo nga. Down na ang website ng DBM. Totoo? Hindi kaya na kung down na ba ang website nila. Lorna Fidinato, yung ating moderator. Good evening, Sir Don Mar. Ayan. Si Chris Ulo at si Derek Freddy. Hindi ko kilala yan. Joanne Tan, Sir, paano yan? Dapat kasuhan yan. Hindi pa yan. Bigyan naman natin. Papaliwanawagin na naman natin. Kayo talaga. Di ba? Let them explain their side also. Di ba? Kaya talaga, explain mo na. Baka naman mistakenly, baka nag-ano lang, di ba? Kayo, bigyan natin ng chance. Tony Boy TV, si Labrador, ano siya ka, Don Mar? Wala, Labrador pa rin. Alibina, Maliaiw. Tama po lahat ng sinabi nyo, Idol. Sabi ni D, yes, host. Nakailang refresh na ko, ayaw pa din. Diba? Jocelyn, Don Mar, maayong gabi, Solid Duterte. Ayan. Lilia Muya, si Kilay, hindi mo hahanapin, Idol? Wala, hindi natin nahanap eh. Sa sobrang laki ng kilay niya, hindi siya makita eh. Lilia, ayan. Reagan Magaspag, Don Mar, si Tori nagalit sa post na hospital siya. Magsasampa daw ng kaso sa mga DDS vlogger. Wala naman akong sinabi dyan.
Hindi ko kasi, hindi ako updated ni Torre kasi wala akong pakialam sa kanya. Joanne Tan, watching from Kuwait. Ayan, paayo yan, dapat may makulong dyan. Tony Boy TV, tirador sa INC. Ayan. H. Liza, Yulup, sobrang pagod, nakatulog na naman. Ayan. So, ayan I hope na naunawaan nyo ang mga paliwanag natin dito. Okay? So, nagtatanong lang po si Tatay Digong, huwag masyadong defensive Bongbong Marcos. Di ba? Yun lang po ang sa aking masasabi dyan, okay? Dawn must be dead, dawn must be dead. You must be dead, Dawn must be dead, dawn must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Marang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.